the League of Corporate Foundations, and the current head of ESG at PricewaterhouseCoopers. So let's call on Ricky De Castro, our moderator for this evening. Our first speaker for today is Natasha Quintanar. She is from Manila, Philippines, and she studied BA History and MA Archaeology at the University of the Philippines, Diliman. She now teaches in the same university as a senior lecturer for Arqueología 1 and Kasaysayan 1. For the past 10 years, she has been working with Dakila, a human rights organization, and Tuklas Pilipinas, a non-profit working toward a heritage-conscious and culturally sensitive Philippines. During her free time, you can find Natasha training for her next triathlon. So let's all welcome Natasha Quintanar. Our next speaker is John Ray Ramos. He is a public historian from Taytay, Rizal, and a history lecturer at the Ateneo de Manila University, and a heritage affairs officer at the International Council on Monuments and Sites, or ICOMOS, Philippines. He finished his bachelor's degree in history at the University of the Philippines, Diliman, and is finishing his master's degree in public administration in the same university. His research interests include cultural policy and governance, heritage conservation, and public history. So let's all welcome John Ray Ramos. Our third speaker is Michael Charleston Xiao Chua. He is an assistant professorial lecturer at the De La Salle University History Department and a senior lecturer at the UP Department of Broadcast Communication. He finished his bachelor's and master's degree in history and is a doctor in anthropology at the University of the Philippines as well. He served as vice president and currently public relations officer of the Philippine Historical Association. He is the co-author of Bonifacio ang Unang Pangulo and was historical consultant of the television shows History with Lord, Katipunan, and Ilustrado. He created the Showtime television segment for the government television channel episodes, of which are still accessible online. He currently writes a Saturday English column at the Manila Times and a Filipino Sunday column in Abante. He is the most active historian in the Philippine media. Let's all welcome Xiao Chua. Okay. I always get goosebumps, when I'm with the top historians in the country. I'm not a historian, but I love history. I love World War II and American Civil War history, of course, Philippine history. But anyway, to get the ball rolling, I won't be asking first about the books you authored, but why continue writing about them? Like, when I was young, I already read stories about Mabini and Bonifacio, Rizal. And so why do we continue to write about the lives of our heroes? First of all, we we continue to write about our heroes, even if, totoo yun, grade 1 pa lang ako, sila na yung nakabungad sa ating classroom. There are already so many books, for example, about Andres Bonifacio. But apparently, because of new scholarship, there are new things that we know, even about old people. And there are new things that corrects some of the notions, for example, of Bonifacio being totally uneducated and wala siyang military strategy and all of that. Kasama ko si John Ray, mahilig sa military history ito, so nasama yung ganong aspect ni Bonifacio na meron siyang strategic importance ng ang kanyang ginagawa, tulad ng sinabi ni Seo Salazar noon. So, the new
data is needed to integrate so that the young readers will have a more correct history. Ayun. Ayan, dito rin papasok yung tinatawag natin na positive revisionism eh. Di ba? Usually naririnig natin na revisionism, distortion, ayan, yung babaguhin mo yung dates, i-undermine mo yung history. Pero ang history kasi hindi siya nakataga sa bato. Ibig sabihin, kailangan mo siyang i-correct, kailangan mo siyang i-update. At ano yung mga ina-update? Tulad nung sinabi ni Xiao, kailangan i-update yung mga kaalaman, yung mga data, kasi may mga bagong lumabas na mga findings. Pero kasama rin sa ina-update is yung perspectives. Particularly, especially yung sa kasama natin si Tasha, nagbibigay ng bagong lente. Especially sa kababaihan na, ayun, kailangan i-highlight yung kanilang kababaihan. Kasi for so long, puro lalaking mga bayani ang napofocus. So, kailangan may representation rin sa ibang aspeto. At kasama rin dito, syempre, may mga kailangan tayong ibaguhin na perspective na nakasentro sa ating perspective bilang mga Pilipino. Tulad nung perspective loop dati na na-discover daw tayo ni Magellan. Pero hindi, dumating lang si Magellan dito at hindi niya na-discover yung ating mga ninuno. Kasi yun nga, yung pagpili natin ng mga salita sa pagtingin sa ating kasaysayan, may impact yan doon sa pagtingin natin sa sarili natin. Kung tataas ba o bababa yung tingin natin sa sarili natin, nakadepende yan sa wika. And siguro yung last, ay kailangan natin i-update kasi nagbabago yung wika at kultura ng mga kabataan na bumabasa nito. So kailangan ay maging fit at uso para maging interesting ito sa mga susunod na henerasyon. So parang sila yung nagpapakatotoo ng dating mga chismis, dating mga marites. Because of continuous research, totoo pala. Ay, hindi totoo pala. So, tama pala. Ito, si Tasha naman, no? So, yung sa West Philippine Sea, pag may banatan doon, laging sikat si MV Teresa Magbanua, di ba? So, marami nagtatanong sa akin, sino ba si Teresa Magbanua? Kasi yun ang book na in-author ni Tasha. But anyway, aside from that question, maybe you can go into why Teresa Magbanua as well. Okay. So in my case, Gregorio de Jesus and Teresa Magbanua are two people that didn't get the highlight as much as Apolinario Mabini, Jose Rizal, and Andres Bonifacio has been getting. And in fact, so nagtuturo rin ako ng Kasaysayan 1 no, sa Universidad ng Pilipinas. At pagtanungin ko kung kilala niyo ba si Gregorio de Jesus, hindi nila kilala at all. Or one person will raise their hand and say, asawa ni Andres Bonifacio. And pagkausapin mo yung pamilya yung mga descendants ni Gregorio de Jesus ngayon, ayaw nga nilang binabanggit si Bonifacio. So, ang ginawa natin sa sinulat ko, no, is hinighlight ko doon how, okay, she had her first love, Andres Bonifacio, but she gave love a second chance, no, and namuhay siya ng mapayapa at may 7 silang anak, no. In fact, one of them became a national artist for architecture, si Juan Nakpil. And then of course, you have Teresa Magbanua, na pinili ko kasi lagi kong naririnig na, uy, yung Generala, o kaya yung Joan of Arc. Although pagkausapin mo na rin yung mga kamag-anak niya, ayaw na rin nilang gamitin yung Joan of Arc. Kasi hindi naman talaga pareho yung context at yung concept. Nire-revise rin yan. So, actually, hindi ko siya mention at all sa libro, no? So, kailangan yun kasi ang tingin sa mga kababaihan sa Katipunan, no? Sa mga revolusyon natin, taga-tahi ng flag, taga-gamot, no? There's so much dignity in that, but it's also nice to highlight na here you have Teresa Magbanua in the 19th and 20th centuries, kasi nag-turn yung century, naging part pa rin siya, no? And talagang went against
the mold or the stereotype that women are meant to be in the kitchen or women are just supposed to be with their husbands and all of that. But Teresa Magbano was a better shooter than her husband. She had a better aim. Oh, okay. She could, she could hold a rifle while on horseback. So, I was like, uy, idol ko to. Sige, sulat ko to. So yeah, no, now we know who Teresa Magbano is at MV Teresa Magbano. So tamang-tama lang yung presence niya sa West Philippine Sea, di ba? And she has a good aim, so maybe we can mount our own host doon, no? Sana. Mas malakas yung... Water But anyway, yeah, I guess that's a thing, no? Kala nga natin, ang mga heroes natin na babae ay tatahi lang ng flag, tagaluto para sa mga sundalo, no? But even in the Second World War, you have a lot of guerrilla fighters who are women, no? But we'll take that on. So, what the heroic heritage is? Let's talk about the heritage that we have. So, how heroic is our heritage anyway? No, given that the Gen Z and the millennials, was it lost? Is it lost already, or? Well, the context might be different. But when we say meron tayong heroic heritage, siya sisimulan ko sa, ewan ko kung if you'll agree, but this is, I honestly want to do this project in the near future. But after having studied, pati yung prehistory natin, yung pre-colonial history natin, all the way up to even now, our history is a history of struggle. Lagi tayong na-oppress at laging nagkakaroon ng dahilan para lumaban, no? And sa tingin ko, in all of those instances, in all of those moments of oppression, merong lumalabas na bayani, no? Na nagli-lead sa dapat na revolusyon against the oppression. So ako naniniwala ko na meron talaga tayong heroic heritage. I mean, these 5 people behind us are small examples of our heroic heritage. Napakamarami pang iba, no? And yun yung paniniwala ko na kasaysayan ng struggle, ang buong kasaysayan natin. Lumalaban lang tayo lagi eh. And in present day, nakikipagsapalaran tayo araw-araw eh, sa daily commute, no, for fair wage. We continue to struggle and we continue to fight, and I think it comes from this heroic heritage. So, tulad ng sabi nga ni Tasha na parang heritage ba natin na may heroic heritage tayo na tuwing merong problema or something, may mga Pilipino at may mga Pilipino pa rin na who will stand up. Kumbaga may mga lilitaw pa rin na mga bayani. Yun nga, every generation has its own struggle, particularly struggle. Gera, diktadorya, baha, natural disaster, climate change, ayan, at ano pa, ayun, yung imperialismo ng China, ayan, pang-aagaw nila ng teritoryo. Lahat yan, every generation or almost every year, may mga bagong hamon tayong hinaharap. At ang nakakatuwa sa mga Pilipino, yes, resilient tayo, pero at the same time, yun nga, we answer the call, kumbaga. May mga tao pa rin na willing to answer the call, at yun yung heritage ng ating kabayanihan na ayun, nasa dugo natin ang maging bayani. Kahit na minsan yung word na bayani ay parang nagiging negative na equivalent sa martir, huwag ka na magpakabayani, parang ganon. Hindi. Kasi yung bayan natin, marami tayong pinagdadaanan, kaya maraming tayong kailangan ng mga bayani, at nakakatuwa na may mga bayaning sumasagot sa tawag na ito ng panahon. Ito maikling pagdagdag lang na pagsuporta lang doon sa lahat ng sinabi nila. Pag sinabi mo kasing pamana, ito yung nanggaling sa ating mga ninuno, kayamanan na naipasa from one generation to another. Si January Heritage Studies yan, ano? So,
Pero yung pamana kasi hindi lang yung tangible. Bahay, arkitektura, hindi lang yan eh. Pati yung concepts. So halimbawa, tinuro sa atin ni Seo Salazar, di ba? Na yung kasaysayan na hindi lang siya yung EDSA Revolution, yung People yung Philippine Revolution, hindi lang siya yung mga incidents. Pero ito'y consciousness, pangmalawakang consciousness na nagpapatuloy at pinapasa natin culturally from one generation to another. So yung konsepto ng heroism sa Filipino, malalim kasi bagani. Pinagmulan niyang bagani, wani o yung nagsisilbi sa bayan nang walang inaasahang kapalit. This is a term in Austronesian language, yung una nating wika. Wani, kaya nga may kawani. No? Kulang lang wawi. Kasi si wawi. Ay, wawi. So si wawi, no, nagsisilbi sa... So, yung consciousness ng bagani, from the warriors of old to the, yung mga nag-alsa nung panahon ng Spanish na 100 revolts, Philippine Revolution, Katipunan, the Revolutionary Army of Aguinaldo, for example, the war, lahat hanggang sa kasalukuyan, tuloy-tuloy yan na hindi napuputol na heritage ng kabayanihan. Yun po. Yes, okay. So, punta naman tayo sa dito sa publishing naman, no? How difficult is it, no? Kasi palakpakan natin kay Elpress, no? We have Bayani biographies and more to come. No? Thank you, kay Elpress. But how difficult is it is it saleable? Parang, di ba? History, stories, yeah. So, kasi, I mean, I know it is, but what triggered it? No, dati kasi hindi eh. But now, parang there's a revival eh. No? So, what triggered it? Sige. Go. What triggered? Kasi ganito yan eh. Yes, may mga interest naman talaga sa history. Pero, sa totoo lang, nag-trigger yung interest sa history kapag may commemorations. So, remember that a few years ago, 2011, 12 years ago, nagkaroon po tayo ng commemoration ng 150 ni Rizal. So, sunod-sunod na yan, 150 ni Rizal, 150 ni Bonifacio, 150 ni Mabini, 150 ni Aguinaldo. So, ano yan, henerasyon yan. Henerasyon ng mga bayani natin. Ang tawag doon, sesquicentennial. So, as a public historian, yun yung nakikita ko, na nagkakaroon ng interest tayo kapag kaya itong mga books na to, lumabas siya after that time, no? Kasi interesado yung mga tao, tapos lumabas yung mga bagong studies si Jim Richardson, halimbawa, si Rizal will always be relevant. Sabi nga nila kung gusto mong kumita, si Rizal lang isulat mo, ano? John Ray Ramos. So, hindi, pero hindi, sa totoo lang, of course, kailangan maging sustainable po yung books. Kaya sana nandun po sila, bumili po kayo. Pinimahan ko na sa akin kasi akalis ko ako agad. Pero, alam niyo po, no, hindi lang to about money. Yes, of course, no? This is a business. Kailangan babalik sa ating mga investors yung kanilang mga kinita. Pero mas totoo po, mas kailangan po ng bayan yung ganitong klase. Madaling maintindihan. Diba? The language is not difficult. No? Kailangan natin yung mga studies na mga academics. Totoo yun. Pero the public history there, yun nga, children's books or young adult, should I say, books as public history. Updated po itong mga to sa latest scholarship po natin. So we try our best na i-integrate yung mga pati controversies minsan nilalagay na rin namin. Hindi ko namin tinatago sa mga bagets, yung mga ganyan. Walang mga conspiracy theory ng pagtatago ng kung ano-ano. Ganun lang. It's, pero syempre dapat based on verifiable data. Yan naman ang ating tinitingnan dito. So ako what I experienced since yun nga, nagtuturo ako ng undergrad students, parang ang lagi nilang sinasabi sa akin, so the way I teach and the way I write histories, parang, Ma'am, ang saya basahin o kaya ang saya mong pakinggan kasi parang ang podcast na nagkukwento ka ng you're spilling historical tea. So yun yung, parang meron kang spinispill na mga bagay na they never learned when they were in grade 5 or 6 or when they were in first year high school, and they realized na, because kunyari, yung kind of scholarship namin, so, may nahanap naman din talaga kami no, na parang, uy, hindi to kwento before, di ba? Or it was never published. And parang people like that, I think. When you also, so here's the positive historical revisionism, when you try to revive or to rescue a topic that, you know, that's otherwise dying or otherwise not gaining its deserved popularity,
kailangan galingan mo din yung interpretation mo of that. And then, yeah, spill the tea. And people like the tea. I just have to say this, Tasha. No? Tasha, thank you. Kasi, yung ako hirap na hirap ako. Ito po ang mahirap talaga pag nagsusulat ng ganito. Kahit kung napakasimple. Hindi ko kasi namin ito iniimbento. Hindi ito out of our, kailangan meron kami pinagbabatayan. Yun din ang hirap na hirap ako. Bakit hindi ko masimulan yung Emilio Jacinto? Napakarami pang kulang na gusto ko pa sanang mabuo. Pero isusulat ko rin yan. Wala ko kayong mag-alala. Pero itong si Tasha, yung we really do not know so many things about Teresa Magbanua. As in, totally, napakahirap. Na parang sa 2-pagers lang yan sa mga libro. Pero si Tasha, nakakuha pa siya ng maraming data, nakausap niya yung mga kamag-anak na nag-exist pa. Parang ang pangit yung term. Yung mga kamag-anak na nandito pa. No? At yun na nga, no? Nabuo nyo. Descendants. So, thank you. MIBF people. Salamat po. So yun nga, no? Yun yung thank you, Tasha. So yan na. Kaya napakahalaga ng mga sinulat ng mga kasama ko dito. Salamat po. Sellable ba ang history? Laging may demand, lagi. Especially, ang nakakatuwa, Rinsan, yun nga, kinukwento sa amin ni Wawi, yung publisher, na yung even if intended siya for young readers, yung mga sinulat naming biographies, ang nakakakuha kami ng isang magandang feedback is from teachers. Kasi nagagamit nila yung Bayani biographies sa pag nagtuturo sila ng Philippine history ng grade 5 at grade 6. So, kumbaga, yung books na yan, even if parang mukhang pambata, it's the basic information for all ages. Tungkol sa ating mga... All ages! All ages. I agree with the all ages. Yun. So, yun yung nakakatuwa. At laging may demand kasi lagi kang may estudyante, may susunod na henerasyon na mag-aaral ng history. That's one. And second, yung sellable ba and revival, natutuwa ako nakikita yung mga kasama natin dito sa comics, sa mga publishing ng comics kasi mula doon sa pagre-research namin, pag-popularize ng in-text, ng history, sila naman na ay kumukuha ng inspiration from history at ginagawa nila, nilalatag nila sa art, sa comics, multimedia, animation, etc. which further enriches yung material na pwedeng gamitin for our historical imagination. Ayan. So, yung mga comics na inspired ng history at ng culture, kumbaga, if mapapansin mo yung market, especially for young people ngayon, very common yun. May stickers sila ng chibi na Bonifacio or chibi na Rizal, which is, for me, is something na positive kasi yung from documents na itawid namin to research, and then to research na dala namin to popular publication like children's books, then eventually, yung history ay napunta na sa art culture na pwedeng na asset rin and yung part tayo ng tinatawag natin na creative industry. So it generates value eventually sa ating economy. Shoutout ko lang yung Pilibustero, nandito, mga t-shirt namin. No? Tsaka yung Kawangis yan, gumagawa ng mga comics yan tungkol sa sa mga heroes. Gusto ko yung t-shirt mo siya, diba? So yan, kusapin natin. So yan, yung mga stickers. Kasi mga stickers na nakikita, DBTK Don't blame the kids daw No, but anyway, yung writing, no? I write poems, but I have to either be hurt or to be in love before I write it, diba? So what will inspire you to write the life of a hero, diba? And what can inspire you? What can inspire? What inspired me? Kasi nung bata ako, naghahanap ako ng materials sa Philippine history. Wala akong mahanap. Meron ako mga books ng foreign encyclopedia, tapos parang, bakit walang Philippine history? Yung textbook namin nung elementary, parang wala. So, nung later on, naging historian ako, tapos yun, nabit ko yung St. Matthews, yung Silawawi. Parang, yun, there's a chance na, kumbaga, I can be the writer of the book that I needed nung bata ako. Wow! So, that's one. And yung isa pa, kumbaga, what inspired me or motivates me, kasi, ayun nga,
parang nobody is writing talaga for young people and for generally everybody. So, ayun eh. So, mas gusto kong punan yung demand doon para, ayun, mas maipakilala natin yung history natin sa iba. Ako naman, lumaki ako nung nag-ehekasi tsaka Aralin Panlipunan. Yung mga project, naalala niyo yung bibili kayo ng postcard na merong muka nung bayani. Tapos meron lang may iksing nakasabi tungkol sa kanila. Tapos pinapadikit sa bond paper, tapos gagawa ka ng scrapbook tungkol doon. This isn't enough to commemorate somebody who fought for our freedom, who fought for our pambansang kamalayan, you know? Parang sabi ko, hindi pwedeng ganun. And in fact, yun lang din kasi yung nahanap ko, most especially, tungkol sa mga kababaihan sa kasaysayan ng Pilipinas. So sabi ko, hindi pwedeng postcard lang sila. No? And I was like, sige, salamat Wawi, salamat Kahel. Because nilapitan din talaga nila ako and said, what do you think of writing for young readers? I was like, okay, let's do it. Tapos, ito naman, no, aside from yung mga sinabi nyo na rin na mga bagay, ako naman laging pumapasok sa isip ko yung encounter ko kay Rene Villanueva, isa sa mga ama ng panitikang pambata sa Pilipinas. Mga 2 weeks bago siya namatay, ganon. Sabi niya ganyan, kayong mga historiador, sabi niya, ginanon niya ako, kayong mga historiador, parang ano yata ako noon, parang 24 years old siguro ako noon, sinabi niya. Kayong mga historiador, sabi niya, magsulat naman kayo para sa mga bata. That's yan na talaga sinabi niya. So, Wawi and her team, by doing this series, by getting historians, talagang historians, not just, talagang historians, had fulfilled in many ways itong bilin sa atin ni Rene Villanueva. Kaya salamat po sa inyo, no? Katabihan family, sa inyong lahat. Kaya President St. Matthews. Okay, so siguro sa crowd naman, no? You might have some questions, anyone? Yun ang pagkakataon, no? Nandito din Big Three. Tasha sa archaeologist, ha? So, bihira yung paborito ko yan, archaeologist. Archaeologist yan. So, yeah, any questions from the audience? Iba pag bata yung historian, no? Parang nakaka-relate tayo, No, like, kung panahon namin, hindi ko naman inaano si Teodoro Agoncillo and si Zaide, no? But we never saw them, We just saw the book, diba? And we read the book. So, I guess those who came from my generation, laki tayo doon sa Teddy Agoncillo and But it's nice to have young ones looking into history. No, kasi I think nawala ngayon. I've seen a lot of quiz bee national, no, when there was one tinanong who was with for example si MacArthur when he landed, no. Nobody knew who Carlos P. Romulo was. Nobody knew, di ba? Sino ba? Walang sumagot, walang may alam, di ba? So medyo it's sad naman because it's something that's very big in history, no, to have somebody be beside MacArthur, di ba? But that's the thing, no? When you have young historians, the young ones can relate, di ba? Hey, speaking of which, no, there's a lady over there, Marie Silva Vallejo. Hi, Marie. She wrote about how the Philippine guerrilla actually supplied information to General MacArthur bago siya bumalik dito. So parang yung magandang revisionism ng history ni Miss Marie is that he didn't just return, he needed the information, the intel from Filipinos bago siya naka-strategize ng balik niya dito. So, yun, nakakatawa yan. So, it's amazing that there are people who are so dedicated to public history, who are so dedicated to getting so inspired na, wait, hindi ko to alam Tapos, kailangan ko siyang i-share. Ganun, no? So,
Yun yung nakakatuwa doon na may mahahanap ka namang mga taong nai-inspire enough sa binabasa nila na kailangan din nila itong ipamahagi, no, at to a wider audience. Yeah, tama. So at least Andun siya. You can buy there. Any questions? Here, we have Yeah, somebody. dauntless. Wowie, quick question. Ayan po, please. Pilibustero siya. Ikaw ba ay isang pilibustero ka ba? Hindi pa sisil shirt. Hindi po talaga pasisiil. Tanong lang po, magandang gabi nga po pala sa inyong lahat. Sir Mark po from Cavite. Magandang gabi po. Isang guro. Bayan ng mga takila yan. Wala sa Cavite. Maraming salamat po sa mga binahagi ninyo tungkol po sa kasaysayan at pamana ng ating mga bayani. Samantalahin ko lang po itong pagkakataon. Nais ko lang po sanang marinig sa inyo. Ano po yung inyong insights, your takes about ilan sa mga kababayan nating Pilipino? Kasi dito mga nakaraang taon, naging saksi tayo doon sa mga kababayan natin na mas pinaniniwalaan, pinagsasandigan ang nakikita, nababasa mula sa TikTok, mula sa mga social media platforms kaysa sa kasaysayan. Minsan kaysa sa mga libro ng kasaysayan. Minsan pa nga narinig ko na di naman totoo yung mga sinasabi na pinagloloko lang tayo, pinaniwala lang tayo ng mga libro nung tayo ay elementary. Ano po yung takes or insights nyo po tungkol doon? Maraming salamat po. Sakto, lesson ko yan kanina. 2 weeks ago yan sa akin. Late ako nag-start eh. So, ayun. So, sige. Anong dun sa propaganda online, ng historical distortion, ano yung masasabi ko dyan? Yung laging linya ko dyan is, I always quote an author he's a Nigerian author of children's books and author in general, si Ben Okri. Sabi niya, to poison a nation, poison its stories. A demoralized nation tells demoralized stories of itself. Okay, ganun din yung sinabi ko rin kanina sa class. May nabasa akong article dati ng isang military historian. Meron siyang essay, How to Destroy a Country. The first step of destroying a country is to destroy its history. Okay, bakit? Kasi, ayun, narratives make or break a nation. Kasi yun nga, parte nung sinabi doon yung kay Benedict Anderson na ang isang bansa ay isang imagined community. Okay, na isang grupo ng tao ay nag-agree tayo based doon sa ating imagination at ating experience na pare-pareho tayo. At saan nanggagaling itong imagination na ito? Doon sa mga kwento na kinukwento natin sa sarili natin, na tayo ay Pilipinas, tayo ay bunga ng struggle, tayo ay naging malaya at naging demokrasya dahil sa ating mga bayani at sa pinagdaanan ng mga struggles sa mga Pilipino noon. Okay, so, yun nga, how to destroy a country. You destroy its sense of memory, you destroy its history, you distort yung history, or sabihin mo, yun nga, kahit na meron tayong kasaysayan ng paglaban at pagtatagumpay laban sa mga mas malalakas na mananakop, ang sasabihin mo, hindi natin kaya ang China or ganung demoralizing stories. Kaya yun nga, ang nakakalungkot sa panahon ng TikTok, yun nga, dahil medyo mababa yung literacy natin when it comes sa history. Kasi ang strategy or yung tradition natin in learning history is memorization. Okay, ngayon, ang focus dapat ng history, especially sa more mature na mga bata, is pagturo sa kanila ng critical and historical thinking. So mula causes and pag-identify ng causes at consequences, at yung bottom line is moral decision. Once na nag-interpret ka ng kwento sa nakaraan, may moral decision kang ginawa. So halimbawa, anong meron sa September? Okay. Martial law. Anniversary or Month of Remembrance. Month of Remembrance. Okay, so pag pinapili, especially yung nabanggit mo, yung TikTok at yung mga comments na ang pinapipili tayo, ayun. Or sabi daw, mga historians dapat maging objective. Ayan, na sorry, napahaba at lesson ko talaga kanina eh. Ajit pa ako. So, ayun, ang nangyari dyan is
pinapipili tayo. So, yun nga, maraming human rights violation, pero maraming accomplishments, mga infrastructure. So, if someone, maybe a historian or a student of history, makes a decision, an interpretation na despite the human rights and the corruption, human rights violations and the corruption, there has been many positive accomplishments that was received by Filipinos. On that interpretation, you already made a moral decision na mas matimbang ang building kaysa buhay ng tao, which is hindi dapat tinuturo ng isang makataong pagtuturo ng kasaysayan. I believe kasi that history should not just teach us to be critical, but it should also teach us to be humane. Kasi history is of human affairs. So always put the human in studying history. Yan, tao. And in connection to that, so kunyari, so may propaganda ng pag-demoralize, no, ng stories natin. So ang isa pang line na lagi ko rin kino-quote pag nagtuturo ako ng historical distortion and historical revisionism is, those who do not know history are more prone to deceit and lies. Okay? So following that, na we already know that 9 out of 10 Filipinos cannot read with comprehension. Okay? That's a 2020 data. Cannot read with comprehension. They can read, but they cannot absorb or make sense of it, right? And there's also a market research that says Filipinos, when they want to learn information, they do not Google. They search YouTube and TikTok kasi they cannot read. And they prefer to listen. They prefer to be entertained, no? And the people behind the propaganda of demoralizing our history and distorting our history know that information. And they use that media as an arsenal, no, to the people who do not know history, so they are prone to deceit and lies. So yun yung hindi naman tayo yung target nila eh. Yung target nila, yung 9 out of 10 Filipinos who cannot read with comprehension. Algorithm yan eh. Well, ako naman sad, syempre, sa ganyan. Pero anong masasabi ko? Siguro yung unang-una na pitfall talaga sa atin ay tawagin silang bobo. I guess, ano na yan, kumbaga counterproductive yan. Why? Una sa lahat, hindi naman nila kasalanan eh. Kung bakit nandun tayo sa sitwasyon. Wag na lang sila, tayong lahat. Tayo narito. Biktima tayo ng pera ng makapangyarihan, marunong silang mag-algorithm, mag-boosting. Kasi siguro challenge din sa atin to as storytellers. How do we tell our story? Kung hindi tayo nagtatry na abutin sila, nagpapaka-Inglesan ng Ingles. Well, English naman yung bayani biographies, pero at least madali maintindihan. Pero kung hindi natin naabutin yung wika na naiintindihan ng tao, ano siya, challenge talaga. Challenge yung mas attractive sila, diba? Ang dami-dami ng influencer na magaganda. Pag si Xiao Chu, nakita mo parang, ano ba yan? Ano ba itsura niyan? Papakinggan ko ba yan? Wala namang kredibilidad yung itsura niyan. Tapos, diba? Sana kung macho ako, diba? Sana kung meron ako apps, diba? Tapos gaganon ako. Lapu-lapu. Lapu-lapu. Ganon. Ganon. Pero hindi. It's a challenge for us. And that's why, in many ways, St. Matthew stepped up. Kasi gumawa siya ng very attractive, series of books. Yung color ay pinag-aralan talaga. Yeah. If they studied the color, white, blue, the background, merong stand yan, may ibig sabihin lahat yan. Tapos yung the way, yung font, the size, the drawings. Alam niyo ba na nalaman natin? Yung mga bata pala, natatakot pala sa mga picture ng mga bayani. Yung mga grade 1. Talaga? Oo, natatakot sila. Kaya yung mga Project Saysay posters ni Ian Alfonso, then kasi time, tinanggal nila yung picture kasi daw mas natatakot daw. Kaya nga the way the drawings here, Huawei, di ba, na ginawa, hindi sila parang, bagamat bayani sila, di ba? Hindi sila nakaka-intimidate. O, di ba? So, yan ang ano dyan, di ba? Approachable. So, yun. So,
by the yun ang contribution natin dito. Ako hindi ko naman kaya mag-TikTok at mag-edit sa TikTok at hindi ko rin kayang sumayaw. I will just tell stories. Pero kayong mga bata, ito panahon nyo na to eh. Panahon nyo na to. Kami, nandito na lang kami, di ba? I'm 40. Marami kayo na yung susunod. We can be your references. Corrected by. Gawa kayo ng TikTok. Kayo na yung batay mag-content sa mga content na yan. No? Tsaka sa iba pang mga ang dami yung historians na narito. Tsaka mga iba-ibang perspective. We don't sometimes agree with each other, but we respect each other. And we buy we buy each other's books. That's true. But you know, in relation to yung sinabi mo na, okay, bagamat Ingles, yung wika ng mga libro namin, hey, naalala nyo, dinala ko yan sa Madrid, sa Espanya, no? Kasi may kaibigan ako sa embassy doon. Nag-graduate studies ako sa Europe. Tapos sabi niya, dito ka magpasko sa akin para kasi baka mag-isa ka mag-isa ka magpapasko dyan sa Alemanya. Punta ka dito, alagaan kita. Sabi ko, sige. Sabi niya, teka lang, di ba nagsulat kayo ng libro? Pwede mo bang dalhin yan? It turns out, the second generation and third generation Philippine youth, no? So mga anak na mga OFW, wala silang alam tungkol sa kasaysayan natin sa Pilipinas. Kasi syempre, ang tinuturo sa kanila yung kasaysayan ng Espanya eh. So thankful sila na English yung medium. Kasi sabi nila, nadadaanan daw nila yung rebulto ni Rizal sa Madrid, no? Pero wala silang alam sino ba to. So natuwa sila na meron tayong in English family in the United States who are also longing for their identity here have also bought our books. So I mean, in a way it's a wider audience, but I mean we are venturing funding for translations naman. So kung merong magpa-fund sa translations, gusto namin gawing hiligay nun si Teresa Magbanwa bilang taga-Pototan Iloilo siya, no? I mean, we're there, but yeah, we just need the money. Yeah, pero yung maybe this time, panahon natin yun eh. Love song na mapapatingin ka sa malayo, di ba ngayon? Sinasayaw na nila. But anyone from the audience pa? Yeah, agree. One here. We have one question here. So, good evening po. My name is Jade Ventura from Ora et Labora, the school publication of Benedictine Institute of Learning. And my question is, what makes the book po, Bayani Biographies, unique from the usual history books that us students read? So like, pwede niyo po ba kaming bigyan kung paano siya naiiba sa mga history books na nababasa namin, since I'm also a Gen Z po? Number one, cute yung drawings niya sa loob. It's illustrated! Yes, at cute ang mga drawings niya. That's one. And we try to be accurate. What also makes it different is gumagamit kami nung mga, primary and secondary sources. So well-grounded siya sa research and documentation. And kumbaga, yung term doon, one-stop shop kasi pag may pinanggit kami sa main narrative na halimbawa event, parang meron siyang sidebar na ine-explain na kung ano yung ano. So, hindi mo na kailangan lumipat pa ng ibang libro or i-google kung ano ba tong pack of biyak na ba to na nabanggit sa kwento ni Mabini. So, may information na doon na readily available for that. And so another example, if you read Teresa Magbanwa, not everybody knows about Pototan Iloilo. So I give a short history of Pototan Iloilo and why nahuli ang Visayas Islands, no, sa pakikipagrevolusyon. Dahil iba yung colonial experience nila. Wala silang friar-owned land, so naka-explain din yun doon. Siguro isa ding, although nasa ibang libro naman to sa Bonifacio namin ni John Ray, pero siguro yung una, wala nga. Yung discussion tungkol sa bakit some historians like myself think that Bonifacio is the first president, nandun, may back siya. It just gives you an idea, para hindi mo naman sinasabi na yun, di ba? Parang, pag-isipan nyo, okay, di ba? Tapos yun din,
of course, controversial yung nangyari sa Cavite, di ba, with Aguinaldo. In a way, for me, napaka-balance ng narrative natin eh. Of course, it's a Bonifacio biography, but we also showed the perspective of the people na against kay Bonifacio. Like, yung ginawa rin ni Aguinaldo, halimbawa, na gusto niya palang gawing yung, di ba, sinetensya ng kamatayan, ikukulong na lang, itatapon na lang. Mga ganon, na usually, magbata kasi yung kausap mo, we want a clean narrative. Na parang ganito, namatay siya para sa bayan, tapos. No, hindi ganun eh. And we want them to face these truths as early para masanda na sila kasi mas marami pang kontrobersya sa kasaysayan yung maharapin nila. So I guess that's the uniqueness of the book. Oo nga, no. I remember while we were editing, Wowie always reminded me na allow your reader to be smart enough to make that interpretation. Like, or merong medyo sensitive and controversial sa part ng buhay ni Gregoria de Jesus nung execution ni Andres Bonifacio, no? So she was maltreated. And I was telling Wowie, how am I going to say this to 8-year-olds? But she said, okay, we're not gonna hide it from them. We're not gonna hide it under the rug. But let's just stick to the facts. Yung kung saan tayo may facts talaga. Tapos wag mo na lang masyadong i-interpret. Like, just say it as it is, no? So, I think that's unique of the book because kung hindi nyo nababasa yung mga sinusulat ni Ambet Ocampo na article sa Inquirer, hindi nyo malalaman na minaltrato si Gregoria de Jesus na mga tauhan ni Emilio Aguinaldo. So yun, have that. Si Suk. Hello po, so magandang hapon po. Gusto kong malaman siguro kasi kung may sinusulat pa kayo nakasunod niyan, lalo na sa mga heroes from the regions, kasi at least meron na si Teresa Magbanwa. So meron po bang parang para sa ibang regions? Kasi ako galing ako sa Mindanao, tapos lumaki din ako na karami ng heroes na nababasa ko ay mostly Manila and Katagalugan. O kaya meron minsan si Gabriela Silang, o kaya si Teresa minsan sa pero never halimbawa ako kabasa halos kay Sultan Kudarat halimbawa or iba pang heroes from Mindanao. So, meron po ba kayong projects para sa... Wowie! Ikaw ang sasagot niyan. So we have a group chat. It's called The Bayanis of the Bayani Biography Series. So kasama silang tatlo doon, plus one more historian who's based in Cebu. So this historian, si Orlan Romarate, will be writing about Leon Quilat. And magkakaroon kami, hindi ko pa nasasabi sa inyo, parang like a preview of his book and new digital format of, hindi ko pa kayo nasasabihan, ito, it's surprise. Digital format of your books on November 30. Wow. So hopefully it will be part of the official event of Bonifacio Day sa Cebu. So thanks to Orland as well. He works with Cebu Historical, parang yung NHCP doon sa Cebu. At the same time, i-preview din namin just I think the first chapter because we don't have the illustrations yet. I'm still working on the manuscripts. And for anyone who asks us a question, why don't you write about this? Why don't you write about that? Normally, I bring back the question to whoever is asking. Maybe you can write it. Maybe you know someone because we are looking for other people who will write about other heroes. So we hope that if you're here, you're wondering, maybe you live in a place where the street is named after someone, bayani pala siya doon. So, if you're wondering and you know someone who can write about that person, you let us know because we also don't know yet. Before Xiao introduced us to Orland, we didn't know about Leon Quilat. He's an Agrense who is celebrated as a bayani in Cebu. So, it's for us to also learn more. Same tayo na experience, MJ, na I don't know much about the heroes in other parts of the country, and we're very glad that historians like Natasha, John Ray, Xiao, and Orland are introducing us to more bayanis.
To continue what Wawi said, actually, binubulong ko nga kay Ricky, na ang masaya niyan, sa totoo lang, kung ikaw yung taga Mindanao, no, parang ikaw yung may authority na isulat yon or maghanap ng taong pwedeng, kasi yun, sorry, naturally, dahil Tagalog ako, no, medyo Katagalugan lang din yung nakukwento ko, no. So, luckily, nagawa ko si Teresa Magbanua dahil may mga kaibigan din ako sa Iloilo na tumulong, no, na pinakilala ako sa mga tao, dinala ako sa Center of Research ng Western Visayas. But yeah, essentially, iba yung colonial experience ng Mindanao eh. In fact, the Spanish tried to colonize 5 times and failed. I mean, in a way, right? And basahin mo yun, ganyang kakapal yun yung si ano. Ang kapal nun. Tapos nakalagay talaga yung 5 conquests nila sa attempts and it never happened, right? So, no, so maybe there's a different story that yun nga, we don't know about. And if you know anyone who's a history buff or who's so passionate about sharing stories about your local heroes, ayan, lapit kayo sa Kahel Press tsaka St. Matthews kasi ano yan, very supportive sila, no, sa pag-develop ng story. Yun. I just want to add, so actually, minsan hindi ako yung nagdedesisyon if we're gonna have books. So siguro it's good that you're bringing this up now. We want books about other bayanis because my bosses, I call them mom and dad. Sila yung may pera. So let them know because at least sometimes in the experience of other people, parang wala sa consciousness ng ibang tao. Yes. But if we let them know, we speak up about it, malalaman din na kailangan pala yung mga ganitong books. You know, for us, publishing is a business, right? But at the same time, we want it to be a platform. We want to be smart about the advocacies that we are helping our authors with. And part of that is really making sure that we are sustainable. Hindi ko kayo hina-hard sell, but it also starts with you supporting projects like this. It doesn't have to be ours, but it would be very good if it's also ours, right? But there are many publishers here, independent authors and publishers working on different kinds of books about our culture, our history. Kasama na dyan ang Aklat Alamid, like MJ Tumamak over here, authors and publishers like Anna G, who is also creating local books with local flavor, novels for middle grade. So ako, tuwang-tuwa ko that there are works like Anna's that are catering to the growing interest of young kids, to middle grade, to YA. Kasi we need more books, especially in the middle grade level. Kasi parang picture books, tapos jump to YA agad. So we need to fill in that gap para sure tayong continuous yung interest ng mga bata sa mga what we started and have already done good work in terms of creating picture books or for younger readers. So we hope that here at MIB, if you look around, ask around, you're at the perfect place to start looking for more works about our culture and history. Good evening po. I'm Sean from Cavite po. I'm also a campus journalist. And as a Hume student po, I have a very brilliant social science teacher. And he had a saying po that stuck with me. And I would also like to know if you guys agree with his statement po na parang mahina po yung sense ng nationalism natin as a country kasi konti lang po yung nakakaalam ng history natin. Yung sense of nationalism? Mahina po. Mahina. Well, I don't want to judge kasi nasa tao yun, kung gaano ba, kasi alam mo, I do not want to say na Como hindi, kasi di ba si Xiao Chu, lagi nagsasabi about history. So obviously, parang, love niya yung country, ganun. Pero yung mga manggagawa, hindi naman Como, hindi nila lagi sinasabi na mahal nila yung bayan nila, hindi nila mahal yung bayan nila eh. Minsan,
nasa kalooban na nila yun o iniisip nila na kapag nagtatrabaho sila ng maayos, nagko-contribute sila sa national development. Hindi expressive ang isang tao ay hindi na niya mahal ito. Diba? Pero ito ang alam ko. This is what I know. You cannot love a person. Sabi nga lagi ni Dean Santos noon, hindi mo pwedeng mahalin ng isang tao kung hindi mo siya kilala. Kahit sa magjowa yan. Oo. Minamahal ko ang isang taong mahal ko dahil kilala ko na siya. Diba? Same with country. Diba? Mahal ko ang bayan ko kasi marami akong nabasa, nag-travel ako around para punta dito, binasa ko yung kasaysayan niya. Kasi, totoo yun kahit sa pagta-travel, every time I go around the country, ang una kong pinupuntahan, museum. Hindi ako mahilig sa beach Museum. Tapos maghanap ako ng local publication about that or video sa YouTube para pupuntahan ko yung mga historic places niya. Alam niyo, hindi lang siya nakakatalino. Pagka nalalaman ko yung kasaysayan ng isang bayan, napapamahal ako sa bayan na yun, kahit hindi ako taga doon. Paano pa kung yung bansa natin? Diba? Ang dami natin binabasa kasaysayan ng ibang bansa. Tapos nagiging interesado tayo. Yung kasaysayan natin, basahin natin. I'm sure we will also fall in love with it. Kasi pag nagmamahal ka naman, hindi lang naman lahat na maganda. Pati yung mga hindi magandang nangyari sa atin, nagiging aral yun. Lalong nagtitrigger ka. Sorry. Laging nagtitrigger ka kapag may maling nangyayari o may maling nangyari nun para mas guminhawa ang buhay. Ganun naman Again, tama si John Ray kanina at saka si Tasha. Kung nag-aaral ka ng kasaysayan, tapos puro information lang yung nakuha mo, sa totoo lang, kunwari ganun, tapos kupal ka pa din, alam mo yon, wala din. Feeling ko, yung pakikipagkapwa-tao natututuhan sana natin. Kasi ito yung sakripisyo ng mga bayani Ito yung heritage, yung pamana nila sa atin, kung ano tayo ngayon, na malaya tayong kunin yung direksyon ng buhay natin, malaya tayong makipagkapwa sa tao natin. Yung pagmamahal sa bayan, dati bawal yun Pwede kang mamatay Di ba kapag dati pag nirentag ka, pupunta ka sa baryo, komunista ka, papatayin ka. Ngayon, malaya na tayong gawin yun. Yun po yung sinasabi natin. Magmahalan tayo, pero kasaysayan yung ating batayan. And yun nga, furthering nga dun sa pag-ibig, okay, kung gusto mo talagang makilala at ibigin yung bayan mo, syempre kailangan mo siyang kilalanin. Pero yung pagkilala mo ba sa kanya, okay, ay saan grounded? Grounded ba ito sa delusyon o grounded sa katotohanan? Okay, kasi pag sinabing delusyon, halimbawa na make the Philippines great again, for example, na nagkaroon na tayo ng golden age at ibalik natin ito, yung mga false nostalgia na yan, ganyan. So, parang ang sinasabi natin na yung the best thing that happened sa Pilipinas ay nangyari na nung panahon na yun. Nung panahon na yun, sige, sabihin ko na, nung panahon ng martial law. Ayun, so, kumbaga, tapos na yung the best thing already happened. So, yung, na lang ngayon, parang junior edition na lang yung ngayon. So, hindi. So, yun nga, maganda na ang pag-ibig at yung pagtingin mo, pag-intindi mo sa bayan, pagkilala sa bayan ay grounded. Hindi siya dapat grounded sa delusyon o doon sa idea natin na kung ano siya. Okay, parang sa pag-ibig sa tao, we should not fall in love with the idea of the person. But rather, we should be able to understand yung realities at yung totoong pagkatao ng bayan natin. At saan natin makikita ito? Sa gamit ang isang critical na pagtingin sa ating kasaysayan, makikita natin sa critical na kasaysayan na to na marami tayong pinagdaanan, marami tayong pakikibakan na kailangan na pagtagumpayan at patuloy na nilalabanan. And with that, okay, tulad ng ginawa ng mga bayani natin na inaral nila yung kasaysayan. Actually, diba? So, kasi doon nila nalaman, doon nila na-realize na, shit, may kailangan akong gawin para sa bayan na to. Kasi mahal ko yung bayan ko. Okay, thank you for pointing out na ang common denominator ng mga bayani natin, and that's
kahit sabihin na nating bayani sa revolusyon laban ng mga Kastila, bayani sa revolusyon laban ng mga Amerikano, laban ng mga Hapon, laban ng diktadoryang Marcos, lahat ng mga taong lumaban para sa bayan, pinag-aralan ang kasaysayan ng bayan. So malapit na malapit sa puso nila yung kasaysayan natin, kaya sila nagkaroon ng call of the time na talagang I have to do something about this. Hindi pwede to. Dahil meron kang lineage of bayanis who did the same and said na, okay, lalaban tayo. Lalaban tayo para sa inang bayan. And honestly, yung idea natin ng inang bayan is a very personal thing. Hindi tayo pare-pareho ng idea ng inang bayan. Pero ang dapat natin magkaroon ay ang collective na memory, na factual, tungkol sa kasaysayan natin. No? Yun yung hindi distorted and based on delusions. No? So, ang pinakamagandang approach, if you want to know your country more, it needs to be a blank slate. It can't be based on any preconceived notions. So one of the reasons why I love archaeology, so na-mention nga niya na bukod sa pagiging historian ay ako ay isang archaeologist, ang gusto ko sa archaeology na pag naghukay ka, pag nahanap mo yung material evidence, yun na siya. As in, your evidence is there. And you don't need to read it from a white person, no, from an imperialist who colonized you and will give you an unfair description of you, no? But when you excavate and you find pre-colonial evidence, there's no denying it. And then may kultura tayo. 750,000 years before present. Yay! Ang layo, di ba? 1521 to 750,000 years before present. It's so far. And yun ang ganon kaluma ang human history ng Pilipinas, no? And yun ang naturo sa akin ng pag-aaral ng nakaraan in general is breaking stereotypes, breaking preconceived notions. And it has taught me to do my best. Of course, tao lang naman ako. To do my best to not have preconceived notions of things when I approach it, no? So, yun. Kung mag-aaral tayo ng kasaysayan, kailangan kung meron kang preconceived notions, dapat willing ka rin na mabubuwag yun. You have to be open to these things na yung magugulat ka na, okay, hindi pala bata si Lapu-Lapu, matanda na siya, at yung pumatay kay Magellan, yung warrior ni Lapu-Lapu, hindi siya. Okay? So may ganon. Although, ito, may bago eh. May bago kasi. Mukhang nagkamali yung translator no Portuguese. Ang matanda na tinukoy, yung Christian king. So si Mao Humabon, yung fat and ugly. Yeah, but Rao Humabon is a Christian king. Okay. So siya daw yung old. Siya pala yung old. Siya yung old. Na-misread nung historian. Sabi ng mga Portuguese experts yung Gaspar Correa account yan eh. So, nung tinignan ko, oo, yung Christian king nga yung old. Si Rao Humabon. Kaso kumalat na. Yun na nga eh. We don't know his age. Diba? He can be an old, he can be young. We do not know. The only thing we know about Lapu-Lapu is that he is the leader of the people of Mactan who vanquished Magellan. Did he kill him or not? We also do not know. Probably he did. But what is important is, we won that battle. Sometimes yun din, pag nagsusulat tayo, di ba? Masyado tayong preoccupied dun sa factual. Factual is okay. Walang problema dyan. Pero sometimes, we got entangled with controversies like, where is the cry? What date is that? Di ba parang, oh my goodness! Alam mo kung ganyan ang preoccupation natin, okay yan eh. But the problem is, kahit mas mahalaga tingnan, ano ba yung meaning ng balintawak? Ano yung meaning ng mga, kesa dun sa mga, nag-retract ba si Rizal? Oo o hindi. Pero, di ba, parang, ano na lang yung kabuluhan nung binigay ni Rizal sa atin?
Diba? Well, it's okay to have that kind of mind exercise, pero sometimes naging counterproductive kasi akala ng mga bata ay puro debate ang kasaysayan. Ang kasaysayan po ay tungkol sa pagsaysay, meaning making, narrative building. Nabanggit na yung narrative kanina eh. So yun nun, hindi lang yung facts yun. Paano natin pineframe yung mga kwento? O yun. Question, Wawi from the crowd. Oh, okay. One more, yeah, one. Good evening. Two more. Good evening po. I'm Gabriela from Aura et Labora, school publication of Benedictine Institute of Learning. Aura et Labora po. Opo, yes. Since it is National Literacy Week po, we want to ask if you have any advice for the aspiring authors or writers po, that most especially po yung mga gusto pong magsulat ng history books or historical books po. Just write. I know it sounds, but just do it. Honestly, like a lot of people ask me, what inspired you? I just did it. And I've written so many things for my profession. Sometimes when I overanalyze it, it doesn't get done. Like my PhD thesis. It's my 7th year in my program, you know. But then I wrote other things that I just did without thinking too much. I go, okay, gawin natin yan. G yan. Just do it. Kasi kasi especially nung sinulat ko si Mabini, painful yan eh. Kasi election really, post-election yan. Post-2022 election trauma yan eh. Parang may disconnect sa sinabi ng Mabini at sa nangyari. Yung idea si Mabini versus yung nangyari ng 2022 elections, like boom, ayun. And then, aside from that is yun nga, yung value ng history was trumped up by propaganda. Yun yung basic na nangyari doon. Masakit siya eh. Siguro pero yun nga eh, parang it's also a call of the times na kung hindi ko to isusulat, sino susulat nito? It's like parang yung mental imagery ko in writing this problem, ayun, kahit na ang sinusulat ko ay positive, yung context kasi kasi hindi dapat natin tinitingnan lang under the microscope ang mga bayani eh. Kasi ang mga bayani natin ay bahagi ng konteksto ng lipunang Pilipino at ang lipunan natin ay very, sabihin natin, toxic. Sige. So, ayun eh. So, ayun nga eh. Parang naghahanap ka ng liwanag sa dilim, kumbaga. And yun nga, kung especially sa mga magsusulat ng mga controversial na bahagi ng ating kasaysayan, okay, matuto kang mag-stare back sa kadiliman. Diba? Okay, so, ayun. So, iba, ngayon nag-aaway kadiliman at kasamaan. Dapat marunong tayo at matapang tayo enough na harapin at titigan. Ayun. So, to look back, yan. Kumbaga, titigan sa mata yung mga pwersa ng kadiliman at kasamaan. So, yun lang. Well, ang ganda nung sinabi nila, hindi ko lang madadagdag ako pang maayos, pero journey yan eh. Research sa journey. Si Tasha, 7 years na yung PhD mo. 12 years ko na natapos yung PhD ko eh. Diba? So, alam mo yon, matatapos din yan kung talaga, yung Emilio Cinto, hindi ko pa nagagawa. Yan ang utang ko pa kay Wawi. Pero alam mo yon, parang yung just do it na yon, yes, you're right. Tapos ganito yan, susulat ka na, naghahanap ka na ng sources mo. Minsan kapag nabalitaan nila nga ito yung ginagawa mo libro, sources na minsan yung dumadapo sa'yo. Kasi ang research po, for me, ang pananaliksik ay hindi yan para ipagmayabang mong, matalino ako. Alam mo, may ganyan eh, na hindi siya historiador. Sabi niya, ako lang ang nakakalam yan. Lahat ng historiador, hindi alam yan kasi ako lang ang magaling. Hindi ipinagmamayabang ang pagiging maalam sa kasaysayan. Hindi yan ibinabalandra mo sa kapwa mo para isampal sa kanila. Hindi. Tayo ay gumagawa ng kasaysayan dahil nakikipagkapwa-tao tayo. Dahil gusto natin meron silang tamang persepsyon. Kasi gusto natin magkaroon sila ng inspirasyon. Hindi yan tungkol sa sarili mo. Yes, malaking bahagi ng pagsusulat natin ang ating sarili. Pero kailangan lagi natin tinitingnan ang pananaliksik at pagsasalaysay ng kasaysayan ay gawain ng pakikipagkapwa-tao.
Collaborative siya. Collaborative. And so, continuing what he said, pag nag-decide ka, there's this, wala pag nag-decide ka na gawin siya, somehow the universe transpires. And then all of these references that have been hiding, they come out and they're like, hey, I heard you were doing this. You know, kapitbahay ko, pamangkin ni ganito, na asawa ni ganito na, kausapin ko siya. Tapos mamaya niya, nadami ko nang kausap sa phone, no, na, tapos I can mail you the transcripts of this man. Okay, please mail them. Parang ano yun. So, yun yung, I guess that's where I'm coming from, na gawin mo lang, no? And you know what? Most of the writers that are here, and go to that corner over there. When you talk to the 3 authors that are there, they will tell you, oh well, you know, I've been collecting this for 30 years. I just gotta get the story out. Or we've been working on the archives for 10 years. It needs to be told. No, merong tawag ng panahon na hindi mo dapat, you can't say no to it. Like, you can't sleep at night, you feel it, it's itching you, and you say, I just gotta do this. I don't know how, but I'll do this. Ganon. And siguro yung last na rin, napansin ko sa mga younger historians and compared sa mga horror stories ng mga seniors natin, iba na yung panahon ngayon na parang, kasi noon, nagtataguan sila ng sources. O nagtataguan sila ng mga topic. Yung mga prof namin. Mga prof namin. Kasi yun nga, nag-aaway-away sila sa sources, pinagdadamot, etc. Pero yung mga younger historians, ayan, yung mga colleagues natin, kami, ayan, may group chat, tas nagtatanong lang kami, may alam ba kayong source on this? Isasend na yung PDF. Isasend na yung PDF. Ayun, so, yun nga for the younger generation na interconnected na rin ng internet and ng Facebook and whatnot, whatever, ay, kumbaga, collaborative na Okay, and ang nangyayari, dahil nga naging collaborative na, naging mas productive yung pagsusulat ng kasaysayan, especially sa panahon ngayon. So, ayun. More meaningful. May payo sa akin yung matandang historiador bago namatay si Oscar Alfonso ng UP. At isa sa pinakamabait na historiador na nakilala ko, ang sabi niya talaga sa akin, while you build your career now, nung bata pa ako sabi niya, you build bridges, not fences. How true that is. Yes, of course, sometimes we disagree with each other. I'm not necessarily agreeing with you, but I read you. We read each other, we discuss, pinapahalagahan ko kahit I don't agree with you, yung mga opinions mo, as long as, siyempre, respetuhin ka rin. Minsan, ginawalang niya kami. Kaya, ganun lang naman Barda versus Barda, di ba? Hindi naman kami napakabait, di ba? Mabait kami sa inyo, mabait kayo sa amin. Pero kung personal, again, hindi ito dahil we don't want to be criticized as historians. No. Ilatag mo ng maayos. Dito ka mali, kapatid. Hindi yung iniinsulto mo kami, wala kaming alam. Di ba? Ay, hirap nun. Huwag tayong mayabang. Hindi ganun, no? Wala tayo dito para magyabang. Wala tayong pagyayabang sa bayan. Lahat tayo binigyan lang ng tiwala ng bayan. Kaya namin ito tayo nakupo dito. Di ba? Tama. Wawi? We have one more question. Okay. Alright, so good morning everyone. Good morning. It's always morning somewhere else. Okay. Like in New York, it's 7 in the morning. Yeah, EST, right? So anyway, I am Jay and I truly appreciate this kind of conversation. Thank you MIBF for providing this kind of space, right, for a conversation on heroic heritage. Now, recently there's a rise of historical movies, right? And we're truly grateful to them kasi it's reaching out especially yung younger people and then reintroducing history in a artistic way. Now, there's this kind of, personally, medyo, I kind of have a fear when it comes to historical movies, only because, well, one, because I'm not very versed with our history, and then another is that there is a danger kasi in the dissemination of information wherein it is not labeled kung
ano yung mga factual information and ano naman yung mere artistic freedom, right? And I think I don't want to be confused. I don't want to be delusional. I mean, participate in delusional activities. I think that's the fear that I'm coming from. Now, I'm truly sorry to ask this to you guys, but what's your thought could be, you know, the call to action for filmmakers or film writers, so that, hold on, let me get the question because I feel like it's truly important. So, what is your thought of some actions that we could call for filmmakers and film writers to be responsible, in fact, to be sternly responsible in making or in labeling, you know, factual information from artistic expression? Kasi to be fair, when you're watching something, hindi naman naka-label doon na this is a factual information or this is just a mere artistic expression sa mga artists. So what's your thought on that? Sige, una dyan, historian Hayden White, pioneer niya yung isang pagtingin sa historical films na ang tawag ay historiophoty. Kumbaga yung pag-analyze kung paano dinedepict ang kasaysayan o ang nakaraan through multimedia means. So nakikita yan through films, yung mga series, yung mga napapanood nyo na K-drama na nakaset sa Chosun Dynasty, ganyan. At yung at minsan din, ngayon kasama na video games. Ayun. So, I'm very interested ako with that right now. So, kumbaga, medium yan of reimagining and visualizing history. And most of the time, especially kung sa paggawa ng mga plot or mga kwento na yan, wala sa control ng historians yan. Nasa director, nasa producers, nasa writers, yung mga yan. So, yun nga, before siguro yung call to action, ang nangyari kasi, yung mga historical films, they are inspired by yung mga historical events na nangyayari. Gumagamit ng resources rin yung mga filmmakers about that. They may or they may not consult historians in doing that. And yun nga, wala kaming control on how production will happen or if ever susundin yung kung meron mang historian na historical consultant. At the end of the day, a historical film is a product of the creative decision. It's art, tama, it's art. It's the creative decisions of Okay, also we cannot censor that. Though, of course, may value sa atin ng historical films kasi it enriches our historical imagination and yun nga, nakakapag-generate ng interest sa history. I cannot remove the value for that. Okay, pero yun nga, kailangan merong historical film should also serve as something na for the purpose of education. So, kailangan ay maging springboard siya for the discussion of these certain past. So, for example, yun nga, yung recent na historical film na bumenta, which is Gombursa, hindi mo siya ipe-present or like any other historical films, you don't present it like that is history or that it's factual. Okay? So, but rather, you say that this is inspired by the events that happen. And then, provide kung ano yung nangyari, provide an analysis kung ano yung depiction ng filmmakers. And at the same time, you present kung ano yung nangyari based doon sa actual documents or historical account. So, that's within the classroom. Yun yung call to action within the classroom. Ibang usapan na yung pagdating sa public. Sige, you want to be first? So, kung yung fear nang gagaling sa sarili, honestly, well, I guess dahil, kunyari, kaming tatlo, dahil nga mga historiador kami, sobrang second nature sa amin, yung when I watch something or read something na historical fiction, I do the research. So, yung call to action dyan, sa totoo lang, manggagaling yan sa sarili. And as historians, wala kaming karapatan para pigilan ng kahit sino magsulat ng anything creative about a historical period or event. Like, go ahead. Like, honestly, let's relate it even to Indiana Jones. When people ask me as an archaeologist, Indiana Jones,
sobrang hindi kami ganon. Pero we appreciate the films for making the discipline popular. And that's what you can do, you know? Just appreciate. Ito, bluntly, I will say, that's why I did not comment about the film made in Malacanang. Ito, let's be blunt about it. I did not comment about it, and for myself to avoid commenting about it, I did not watch it. And I still haven't watched it. Okay? I don't want to be party to it, but I do not want to stifle the freedom of those who want to say their piece. Pero, may mga lumabas na depictions about people power that I have to comment. Kasi it's about, yes, okay, yan ang depiction mo, pero dapat ikutan mo ng discussion yung historical. So, yeah, perspective niyan. Pero ito, bakit kayo takot na takot? Yes, accurate naman yun. Takot na takot sila kasi nandyan na yung tao. Pero, bakit ba nandyan na yung tao? Yun yung context. So, yun yung nawawala dun sa mga context na. Anyway, that said, nainis din ako kasi yung director, may sinabi siya about historians, ang nangyari, I have to answer. So, galit na galit siya sa akin dahil doon, the middle finger comment. I regret doing that. But okay na rin kasi at least nasagot ko siya. Pero alam mo yun, parang I did not comment on the film. I wanted to respect that space because it's an art, it's not history. But once you venture to our space, that's when we have to answer. So, siguro yung maikling-maikli na lang, kung wala, halimbawa, ako mahilig ako sa royal family ng Britanya. Royal watcher talaga ako. Kaya pa bumito ko yung The Crown. Maraming galit na galit sa The Crown kasi sobrang daming inaccuracies. Pero ako'y na-enjoy ko siya, alam niyo kung bakit? Pag nakakita ko ng, totoo ba yun? Alam mo yung mga historians sa Britain, biglang may article sila paglabas. Sina-check nila, ito. Remember this. Yes, there would be people who would be wrong about history, but every inaccuracy about history is also an opportunity for education, for all of us to get educated. So hindi ako takot dyan. Hindi tayo dapat matakot sa pagkakamali. Huwag nating i-bash masyado yung nagkamali, kasi kapag pinag-usapan na yan, lahat tayo nakinama. Okay, thank you. Okay, thank you. No? So, the best place siguro, the best chismis you can be is to be in the midst of historians, no? Sabi ko, ganun ba? Kaya kanina, ganun ba? Ganun na nangyari. Hindi pala sila lapu-lapu, di ba? But anyway, what if you listen to them? What my take on being with them, reading their books and everything is, yung history kasi we always say that it's old stories, di ba? But actually, no. These are stories that formed nations, form the people. So when I hear somebody say na, ay, Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Actually, hindi dapat di ba? Yung Pilipino ang mahirap mahalin, no? Pero the Philippines, our history now, no? Who we are now forms the culture of meron tayo ngayon di ba pag yung untrue love, you love me for who I am, di ba? So ganun din ang Pilipinas It's a consolidation of what happened through history that form a proud people like us, no? So we thank our historians who still find inspiration to write, no? Let's give a big hand. Give hand to Kyle Press and St. Matthews for publishing stories not only of heroes but also of issues like social inclusion, gender equality, and disability. Yeah, and saving money, no? So I guess that's hopefully that will be the trend by most of the publishers. So again, thank you also to everyone who joined us for this event. Wawi, thank you for inviting me here. And please, we have books there. You have the authors here. No, they can sign it. And I have to plug up. Watch our radio show, Radio CSR, 8 to 9 Saturday, DZXL. Thank you. Thank you so much. So we will just set up the table here. So if anyone is interested to buy copies of the books, they are over there with Regine. The copies are there along with our other books under Kahel Press. Well, you guys can stay here.